Dati po ang ating paniniwala, pag tayo po nagsisimba, yung nakatayo lang sa unahan, halimbawa ngayon, sino lang po ang nakatayo sa unahan? Siyempre, pastor. Ang ating pong paniniwala, yan lang ang gagawa sa kaharian ng Diyos. Yan lang magtuturo, yan lang ang mag-iibanghelyo, yan lang ang magdi-disciple, yan lang magwiwin, yan lang mag-aanyaya. Dati po ganon. Pero nagkaroon ng new paradigm na tinatawag. Nagkaroon po tayo ng new mindset. Ano? Dahil sabi ng Panginoon, ang sabi niya nung siya po ay nagpasimula ng mga aral, Matthew 4:17, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ang repent po doon, ibig sabihin, change of mind. Magkaroon po ng pagbabago. So dapat may dumarating na new, may mga bago po. Kaya dito sa church, every now and then, meron pong bago. Bakit? Meron pong nag-i-invite, mga kapatid. Nakukuha po nila yung new paradigm. Nagkakaroon po sila ng new mindset. Ano? At yung kanilang tinanggap mula sa Panginoon, hindi na lang nila sinasarili. Ano? Binabahagi po nila ito. Kaya nung nagpasimula po ang Panginoon, repent. Ang repentance po doon, ibig sabihin, change of mind. Malaki pong kinalaman noon towards our development para po tayo ay umunlad, magkaroon po ng development. This church, nagkaroon po ng development. And we want not only the facilities ang magkaroon ng development, ang mga physical na nandito, pero lalo-lalo po magkaroon dapat ng pag-unlad ang mga tao sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Yun po ang pinakamahalaga, mga kapatid. Because si Lord po gusto niya magkaroon po tayo ng development. Sabihin mo sa katabi mo, development. Pag-unlad. Sino po dito gusto ng pag-unlad? Pag-unlad. Sino po dito gusto ng bago? Bagong sapatos. Bagong damit. No, bagong pagkain. Sino po dito gusto paborito luma? Lumang pagkain, lumang ulam, lumang sapatos, lumang toothbrush, yung nagkakatanggal-tanggal na. Sino po dito gusto yung ganon? Sino dito gusto lumang tsinelas, yung nagkakabutas-butas na? Gusto po natin lahat ay bago. You're excited kapag bago. May bago. Lalong na po sa kaharian ng Diyos, kapag may bago po tayong na-invite na akay, may kasiyahan po sa kalangitan. Amen. Hallelujah. Tingnan niyo. Pag kayo ay magkahalo yung excited, halimbawa, ikaw ay graduate na ng senior high, papasok ka na sa mataas na paaralan, kolehiyo na, universidad, no? So magkahalo yung excited ka at saka somewhat parang, paano kaya ito? Magkahalo yun. Pero excited ka, panibagong level ang pupuntahan mo. Di ba? Lalo kung ikaw ay malilipat ng paaralan. Wow, hallelujah. Kapag ikaw ay may bagong career, may bagong assignment, may bago ka, another level, excited ka. Hallelujah. Yung naghahalo yung talagang ikaw ay nananabik, tapos parang hindi mo maintindihan ang sarili mo, siguro hindi ka makakatulog eh. Kasi may bago nga eh, may bago. So gusto ni Lord, maging excited po tayo. Amen. Sa ating pong buhay. Kasi gumagawa po siya ng panibago, bago, araw-araw. Binabago po tayo ng Diyos, araw-araw. Ano po sabi sa 2 Corinthians 5:17? Pangalawang Korinto 5:17. The old has gone, the new has come. Amen. Kapag ikaw ay nakay Kristo, yung mga dati, luma, lilipas na. At narito, dumarating ang bago. Yes. May bagong nililikha ang Panginoon. Kaya kailangan po natin ito, dapat sumama po tayo sa daloy na ito, the old has gone, the new has come. Yung mga dati, the old things, mapapalitan na po ng bago. Yung ating dating belief, dating prinsipyo sa buhay, filosofiya, napapalitan po ng mga prinsipyong bago na itinuro ng Diyos. Filosofiya na galing sa Kanya. Yung ating pamumuhay, yung ating outlook sa buhay, pananaw sa buhay, nagkakaroon po ng pababago. Tayo po nakakakita na ngayon ng magandang bukas. Dati parang, paano na to? Parang walang paroroonan ng buhay ko. Dahil may panibago tayong nakikita. Kaya exciting po ito, mga kapatid. Katulad po ng sabi sa Luke 5:37-38 about the old wineskin and the new wine, mga kapatid. Ang
alak bang mamahalin? Kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin? O yung balat? Hindi. Hindi pwedeng ilagay ang new wine sa old wineskin, sa lumang sisidlan. Dahil mawawasak ang lumang sisidlan, sasayang matatapon ang new wine. Mga kapatid, so yung bagong ginagawa ng Diyos sa ating buhay, kinakailang itong buhay na ito ay mabago because He is moving at siya'y lumilikha ng panibago sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang alak na mamahalin, nagkaroon po ng illustration dyan, Luke 5:37-38, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin? Hindi po. Ilalagay mo yung bago doon sa bagong sisidlan. Amen. Yun. Bagong sisidlan. Bagong sisidlan. Lumilikha po ang Diyos ng bago. At napakahalaga po, it all starts sa ating pong mind. Magkaroon po tayo ng change of mind. New mindset. New mindset. Bago po. Dapat bago po. Dahil lahat po ng gagawin ng Diyos ay nasa ating pong mind dapat. Dapat magkaroon po tayo ng bagong kaisipan. Patungkol sa kaharian ng Diyos, patungkol sa Diyos, patungkol sa kung paano natin ginagawa ang iba't ibang mga bagay. Kung paano tayo namumuhay. It all starts sa dapat magkaroon ng new mindset. Tingnan po niyo itong pangyayari dito sa Acts chapter 3. Tungkol po doon sa pilay, doon sa lame, yung pilay. Acts chapter 3, katatapos po ng araw ng Pentecostes, si Pedro, si Juan, pupunta sa templo. Sila po talagang regular nagpe-pray po. Sino po dito regular nagpe-pray? Ngayon po ay 21 days natin, pang ilang araw na po ngayon. Today is our 4th day. Kung di ako nagkakamali. Nag-start po tayo ng January 11. Ngayon po ay 14. So this is our 4th day sa ating pong 21 days. So prayer and fasting. Mahalaga po, regular ang ating prayer. So si Pedro, si Juan, pupunta po ng templo, nandoon po yung pulubi. Ang pulubi pong ito, sabi po, sa Acts chapter 3, mula po sa kanyang kapanganakan, siya po ay gano'n na ang kalalagayan niya. Since birth. At ang pulubing ito ay maaaring 40 years old na. Araw-araw po, dinadala siya doon upang mamalimos. Hawak-hawak niya yung kanyang tabo. Kada may papasok, siya ay nagbabakasali na siya'y limusan. Limusan. Ganon po ang kanyang ginagawa. Kaya naman, pagpasok pupunta po sa templo si Pedro at si Juan, kanya pong iniaraw, kanya pong inilabas ang kanyang tabo at kinakalog-kalog upang kahit barya-barya lang, siya'y malimusan. So ganito po ang buhay ng lalaking ito. Mula nang siya po ay isilang. That's the old way. Ngayon, ito pong takpong ito, may gagawin pong new paradigm. May gagawin pong bago ang Diyos. Alam ba nyo, ang Diyos ay laging gumagawa ng bago? He is moving sa bagong pagkilos. At kailangan tayo po'y maging bukas. Yung lalaking ito sa tagal ng panahon, siya po'y laging ganon, namamalimos. Yung kanyang gawain, that's the old way. Pamamaraan niya, ganon at ganon pa rin ang pamamaraan niya. Siya araw-araw dinadala doon, namamalimos siya. Siya ay umaasa na lang doon sa ilalaglag sa kanyang tabo na limos sa kanya upang siya ay makasurvive. Pero ang araw na ito, hindi niya akalain, ito yung dakilang oportunidad na may gagawin ng Diyos. Dahil si Pedro at si Juan, nung nihalad niya ang kanyang tabo, ang sabi ni Pedro at Juan, silver or gold, we have none. But in the name of Jesus, hinawakan yung pilay, itinaas, walk, lumakad ka. Pwedeng sabihin ng pilay na ito, napakahabang panahon na ganitong buhay ko. Pwedeng sabihin niya, ganito na lang yata ang buhay ko. Pwedeng hindi niya abutin yung kamay ni Pedro at Juan.
Pwedeng, please, sige na, bigyan mo ako ng limos. Sige na, kahit barya-barya lang, sige na. Pwedeng panghawakan niya yung dati. For so long time, yun ang ginagawa niya. Doon, isinilang siyang ganon. Pwedeng ganon. Nagkaedad siya, naging kabataan siya, naging adult siya. Ganon ang buhay niya. So, ibig sabihin, pwedeng sabihin niya, ganito na ang buhay ko since then. Kaya, limusan niyo ako. Umaasa, tumitingin siya kay Pedro, kay Juan. Umaasa na yung kanyang cup, yung kanyang tabo ay lagyan ng barya. Pero nagulat siya. Nagulat siya dahil walang baryang inihulog. Wala pong baryang inihulog sa kanyang tabo. At ang sinabi sa kanya, sa halip na barya, sa pangalan ni Jesus, magtindig ka at lumakad. Pwedeng ang lalaking ito, hindi niya abutin ang kamay ni Pedro at Juan dahil hindi niya maaari naunawaan ang tungkol doon. Ang kanyang buhay, ang alam niya ay mamalimos. Ganon, mamalimos. For so long time, manghingi. Siya ay in bondage doon. Manghingi. Umasa na lang sa ibibigay ng tao ng kapwa. Ganon na lang yung buhay niya. Pero ang panahong ito na pala yung pagkakataon. Napuputulin na ng Diyos sa kanya yung umasa sa kanyang kapwa na siya ay laging nanlilimos, nanghihingi. Ito na pala yung pagkakataon. Naiiwan na niya yung tabong yon at siya, may enjoy niya ang kanyang buhay at hindi kailan pa man siya manghihingi. Siya na ang magbibigay. Hallelujah. Ano nangyari po sa lalaki? Buti na lang inabot niya yung kamay ni Pedro Juan. Kasi pwede pong, ayoko, dito lang ako. Dahil ito na ang buhay ko since then. Pero inabot po niya ang kamay ni Pedro at ni Juan. Kaya ang nangyari po sa lalaking ito, siya po ay nakapaglakad. At hindi mo na siya masusumpungan doon sa templo na nangihingi. Hallelujah. Nangihingi. Hindi mo na siya masisimpunan na nandun pa rin sa kanyang kalalagayan, karamdaman. No? Yung kanyang disability, wala na. May kakayanan na siya. Hindi siya naging biktima hanggang sa tanang buhay niya. Mahabang panahon, naging biktima siya, pero dumating ang panahon. Ito na nga, this is the new paradigm. Binuksan ng Diyos yung bago. At ito na yung opportunity niya upang siya ay magkaroon ng panibago. Bitawan ang kanyang tabo. I don't know kung ano yung mga tabo sa buhay nyo. Baka ang iba sa inyo may tabo rin ang kahirapan. Nasasabihin nyo, ang kanununuan namin ay mahirap. Mahirap din kami. Mahirap forever ng mahirap. Ang kanununuan namin hindi nakapag-aral, hindi umulat, kami rin ganon. Hindi po totoo yan. Once na kayo nagkaroon ng new paradigm, tiyak, bitawan nyo yung tabo na yan because yung tabo na yan is not enough. Yung tabo na yan ay for survival lang. Gusto ni Lord, nag-o-overflow ang buhay mo. Hallelujah, nag-o-overflow. Umaapaw, hindi yung kakalog-kalog. Yung buhay ng pulubing ito, for survival lang. Not enough. Kaya nga umaasa sila lagi araw-araw. Sa matagal na panahon, may maglaglag ng barya. Maring ang tabo sa buhay mo ngayon, ikaw ay matagal nang may karamdaman. Biktima ka ng karamdaman. Pinahihirapan ka ng karamdaman. Pero right at this very moment, ito yon. Na ngayon habang nakikinig ka, ini-extend ni Lord ang kanyang kamay upang ilipap ka. Itayo ka katulad ng pulubing ito upang magpakailan pa man, ikaw ay hindi na maging biktima, hindi na alipin ng anumang umaalipin sa iyo. Willing ba kayo na iwanan ang tabo na yan? Kung anumang tabo yan. Kasi po, uso na po ngayon, shower na. Hindi na po tabo. Ibig sabihin, umunlad na. No? Sensor na. Ibig sabihin, umaangat, nagkakaroon ng development. Hindi ka na bumabalik sa dati na tabo ka pa rin. For survival lang, katulad ng pulubing ito, umaangat na. Nagkakaroon na ng development because of the new paradigm. Hindi mo nagagawin yung old ways. Yung dati kung paano mo ginagawa mo na ngayon sa panibagong paggawa. Dahil nagkaroon ka ng bagong belief, bagong paniniwala, nagkaroon ka ng bagong kaisipan.
nakilala mo ang Diyos. Kung paano siya dapat makilala. Yung ating tabo, may sinasabi rin po ang Bible, yung ating sisidlan, it will overflow. Mamaya-maya makikita po natin, mga kapatid. Marahil sa ngayon, karamihan sa atin dito ay kulang. Maring yung nilalaglag doon sa tabo, kulang. Kulang ng allowance ko to Kulang ito pang tustos sa mga anak ko, sa studies nila, sa tuition nila. Kulang. Talagang for survive. Kulang to sa pagkain, sa budget. Minsan talagang hindi mo alam kung paano mararating, kung paano tatagpuin ito. Kapatid, it's high time na i-offer mo, iwanan mo ang tabong yan. Magkaroon ka ng new paradigm. Hallelujah. Sabi ng Diyos, but my God shall supply all your needs. Hallelujah. Kung siya ang Diyos mo, kung siya, our Father who art in heaven, kung siya ang ating Diyos, at tayo anak niya, pababayaan ba niya ang kanyang anak? Paghihirapin ba niya ang kanyang anak? No. Ang ating Diyos ay hindi tyrant na Diyos. Hallelujah. Ang Diyos, gusto niya na ikaw i-enjoy mo ang buhay mo. Danasin mo, malasap mo ang abundant life. Huwag nating sabihin, ay talagang pinagdurusay ata ako ng Diyos. Maring dumadaan ka sa testing, pero temporary lang yan. Hindi yan pang matagalan. Because dinisign tayo ng Diyos para yung abundant life maranasan natin. Hallelujah. Kung ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, ang kaisa-isang anak, ipagkakait ba niya ang mga bagay na dinidream mo? Ipagkakait ba niya, mga kapatid? Alam nyo, ang tanging humahadlang, your tabo. Yung tabo nyo. The wrong mindset, the old way, doing it the old way, the old system, the old mindset. Kinakailangan magkaroon ka ng bagong kaisipan. Yung kaisipan dapat tanggalin na, sinilang kaming mahirap. Mahirap ang lugar namin, hindi walang pag-unlad. I remember in this place, marami nagsabi, hindi ka uunlad dyan. Bakit ka nandyan? May nagsalita sa akin personally, at maring may group din na nagsalita, hindi ka uunlad, anong ginagawa mo dyan? So maring i-judge ng tao sa kanilang paningin na ang lugar na yon, walang pagsulong niya, walang pag-unlad. Mali ang tao, tama ang Diyos. If we have the right mindset, the new paradigm, mamamali ang tao, pero ang Diyos kailanman di mamamali. Tama siya. Ano man lugar, sabihin natin, parang ang lugar na ito, walang this place ay parang lubluban ni Shrek. Ni Shrek, ng mga kalabaw. No? Si Shrek, lubluban. Swampy area. Ang lugar na ito ay lubluban ng kalabaw. Walang gustong pumunta dito. Kaya noong mga panahon, yung kukunti lang ang pumupunta dito, lalo pag gabi. Dahil napakapangit na lugar, this place. Pero walang imposible sa Diyos. Amen? Baka sabihin nyo, yung grupo namin, yung area namin, yung cell group ko, parang wala nang pag-unlad, wala nang paglago. Paano kaya to? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy ka sa pagbabagong ginagawa ng Diyos. Tuloy-tuloy ka na gawin ang pinagagawa ng Diyos. Accept the new paradigm. Magkaroon ka ng new mindset, no? By renewing of your mind, apply yung sinasabi ng Diyos na sistema, na prinsipyo. And time will come, I believe, there will be development. Magkakaroon ng pag-unlad, magkakaroon ng fruitfulness, hallelujah, multiplication. Huwag tayong susuko. Sasabihin natin mga magulang, parang ang anak ko, ang tagal nito sa high school, ang tagal nito sa college, bakit parang hindi makatapos-tapos? Parang hanggang doon na lang yata siya. Bakit tong anak ko hindi na po promote? Magkaroon ka ng new paradigm. Change your mindset. Change your mindset. Ang humahad lang, bakit ka hindi umuusad, is in your mind. It's your mindset. It's the old way na nagagapos ka. Hindi makagalaw. Hindi mailabas ang potential, ang lakas, ang galing na inilagay ng Diyos sa buhay mo. Ikaw ay in bondage. And that is why you need new paradigm. Mga kapatid.
So ito po, matagal itong ginapos, itong alipin, itong pulubing ito. Kasi mula nung ipinanganak siya eh. Ang edad dito, tinatansya mga 40 years old na siya. Ang tagal siyang nahirapan ng ganon. Pero hindi pa naging huli ang lahat, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Babangon ka. Hallelujah. Hallelujah. Kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, kung ang mga tao nga na sinasabing, they are living in this world, they believe the principles of productivity. No? Naniniwala po sila ng prinsipyo ng hard work, prinsipyo ng pag-unlad, progress. No? Naniniwala po sila sa development. Sila po ay umuunlad. People in this world, they are applying the principles. They are adapting yung mga bago po, mga bagong sistema. Ano? How to do it. Umuunlad po sila sa larangan ng business, politics. Nagtatagumpay po sila. Umuunlad sila. Kausapin mo, meron po silang plano, may dream sila. Nagtatayo sila ng mga branches, ng mga businesses nila, nakakamtan nila. They have a dream. How much more? Ikaw na nagsasabing, anak ako ng Diyos, nananampalataya ako. Kaya sabi ng Panginoon, matuto tayo sa mga tao sa mundo. Yes, buksan po natin ang ating, kasi minsan po yung mga taong nasa loob ng church, parang confined lang po sila, nagiging religious lang sila. Ang akala ng mga taong nasa loob ng church, madadala ito sa pagluhod-luhod, pagsayaw-sayaw, paglundag-lundag, pagtaas-taas ng kamay, madadala ito sa pananalangin, pag-aayuno. Di po. You need to change your mind. Kasi mga bagay na ito, pwede natin gawing ritual lang eh. Tradition lang. Magre-ritual lang tayo. Magiging activities lang po. Kinakailangan magkaroon ng pagbabago ng kaisipan. Mga kapatid. Ito po ang magbubukas, magkakaroon po tayo ng breakthrough. Breakthrough. Amen. Excited po ba kayo sa breakthrough? Hallelujah. Breakthrough po. Breakthrough upon breakthrough. So nangyari po dito sa pulubing ito, nakawala po siya. Wala na po yung kanyang tabo. Wala na po. Siya po ngayon ay malaya na nagbabahagi, mga kapatid. Kung may mga panahon, ikaw lagi yung inilalahad mo yung kamay mo, pahingi. Darating ang panahon, ikaw naman ang magbibigay. Amen? Alin ang mas masarap, humingi o magbigay? Magbibigay. Amen. Maranasan mo, wow, ang sarap pala ng ganito. Yung nakakatulong ka na, nakakapag-share ka na. Anything that you can share na ibinigay sa ni Lord. Anything. No? Sa buong katauhan mo, wow, ito pala yon. Darating ang panahong yon. Sa iba dito, hindi na magtatagal yon. Malapit na malapit na. Malapit na malapit na. Amen. Next, mga kapatid, upang makuha natin ang new paradigm. Ito pong babaeng balo. Yung balo po sa panahon ni Eliseo, sa 2 Kings chapter 4. Ito pong babaeng balo, sikat po ito laging ginagamit na illustration sa sermon. Ito po yung may 2 anak na lalaki. At namatay ang asawa niya. Ang asawa po niya ay kasama sa group of the prophets, mga propeta po. Kasama po yung asawa niya, kaya lang namatay na. Ay may utang po siya. Dahil walang maibayad, walang properties eh. Walang pwedeng hilahin eh. No? Pwedeng ibayad sa utang. Ang kukunin po na bayad, yung 2 anak, gagawing slave. Alipin po, mahirap po yun. Parang hayop yun, pag alipin ka, slave. So namroblema po yung balo. At lumapit po sa man of God kay Eliseo. Dahil yung asawa niya, matapat naman sa grupo ng mga propeta. Kaya ang tanong ni Eliseo, anong meron ka sa bahay mo? Anong meron ka? Mahirap po yung sitwasyon ng balong ito. Pag balo po, talagang mahirap po eh. Lalo may anak ka, susuportahan ka. Siya po ay meron na lang gapatak na langis. Langis na lamang po. At hindi po yun kasya, hindi yun magtatagal, at hindi rin po pwedeng pambayad sa utang po nila. Yung langis na yun. Kaya ang sabi po ni Eliseo, ang sabi po ni Eliseo sa babae, doon po sa verse 3, sinabi niya, go! Humayo ka and ask all your neighbors for empty containers. Get as many as you can. Yun po,
That's the focus. Get as many as you can. As your neighbors. Yung mga sisidlan, walang laman. Get as many as you can. Mga kapatid. So, ginawa po ng babae. Kaya, nung meron na po mga sisidlan, mula po doon sa kakaunting langis, isinalin po sa mga sisidlan. At kada salin po, it's tuloy-tuloy na nagpo-flow, tuloy-tuloy na dumadaloy ang langis. Mga kapatid. Tuloy-tuloy. May pwedeng sabihin ng babae, kaunti lang langis namin eh. Manghihiram pa ako, naku, sira ulo. Balo na nga ako, baka sabihin nila nasira ng ulo ng balong yun. Anong gagawin sa mga sisidlan? Anong ilalagay doon? Wala naman langis, kaunti ang langis. Pwede siyang manatili sa dati niya. In the old way. Sa kanyang sariling kaisipan. Pero, dumarating ang new paradigm. This is new. Alam niyo mga kapatid, mahalaga po, you need to believe and obey. Yung po susi. You need to believe. Once na natanggap po nyo, narinig po nyo ang salita ng Diyos, you need to believe it. And act on it. Kinakailang isagawa mo, gumawa ka, ayon doon sa natanggap mo na ikaw ay nanampalataya. Sa babaeng ito, bakit ako manghihiram? Wala nga kaming langis eh. Kunti na lang ang nasa amin eh. Anong gagawin doon? Nakakahiya yun. Nakakahiya. Pwedeng isipin na babaeng ganon. Ito na lang. Pwede nga sabihin kay Eliseo, kukunti na lang pong, saan namin gagamitin yung mga tapayan na yan? Yung mga sisidlang yan. Wala po kaming ilalagay. Kukunti nga po yung langis namin. So pwedeng ganon na sabihin ng balong ito. Pwede siyang mapigilan at manatili sa dati. Paano dadami ito eh? Itong cell group ko, 3 lang. Paano to? Hanggang dito na lang to. Tapos tatamlay ka na. No? You will not act. No? According do sa narinig mo sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Paano dadami ito eh? Ang allowance ko, kulang pa sa pamasahe. Paano to? Paano to? Magkakasya budget namin for the week. Paano to? Kulang to. Yes, yung langis na yun, kulang. Paano makakabayad sa utang namin? Paano makakabayad? Habang buhay na lang ba magbabayad doon ng utang? Pwedeng sa tagal ng panahon, ang babaeng ito, ay pwedeng, ang isip niya, wala na, magiging alipin na yung mga anak ko. Magiging alipin na sila. Hindi na ako makakabayad ng utang. Ito na ang katapusan namin. Pwedeng ganon. Maring wala na siya nakikitang pag-asa. Solusyon sa kanyang kalalagayan kasi balo nga siya eh. Wala na siyang pagkukunan. Katulad po nung nagdaang pandemic, marami sa atin siguro talagang tayo po yung na-challenge. No? At talagang umiral po, doon nasubukan yung pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Kasi maring wala tayong pagkukunan, pero naghimala ang Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, totoo ang Diyos. Ang iba kasi kala nila, ang Diyos ay parang katang-isip lang. Like Superman, Batman, like Wonder Woman, Spider-Man. Parang akala nila ang Diyos katang-isip lang. Inimbento lang. No? Parang ang akala nila ang Diyos ay katulad ng mga cartoon characters na kinatalang. No. God is real. Siya ay totoo. At gusto niya, maranasan siya. Maranasan mo siya in such a personal way sa buhay mo. Lalo kapag ikaw ay nahihirapan. Gusto niya, maranasan mo siya ng personalan. Because He's a person. 3 divine person in one God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So babaeng ito, naglalaban yun. I believe naglalaban yun sa isip niya. Pero ang nanaig pa rin ay, she believed and obey. Kaya kumuha siya ng mga sisidlan. At nung may mga sisidlan na, kada walang laman na sisidlan, napupuno ng langis. And then yung last na sisidlan, meron pa ba? Ito na lang, nag-iisa na. Yung last, napuno. And then nung wala nang sisidlan, huminto na ang pagdaloy ng langis. We need to empty ourselves, our mind,
And let the new paradigm of God pumasok sa atin. Tayo'y mapuspos, mapuno. Kasi kung ikaw, puno ka na ng mga dati, kung hindi mo tatanggalin yung mga dating laman ng kaisipan mo, the old way, yung dating gumapos sa'yo, nagpahirap siya for so long time, kung hindi yan mawawala, hindi ka malalamnan ng bago. Kailangan ikaw ay maging sisidlan na empty. Handang paglagyan ng Diyos. Lagi kang bukas dapat. Dapat buksan mo ang sarili mo. Saan ka nahihirapan ngayon? Saan ka may struggle ngayon? Ano yung malaking challenge sa buhay mo ngayon? Kapatid, it's high time to empty yourself and let God padaluin niya yung bago. Yung bago. Siguro marami ka nang na-try, marami ka nang sinubukan na gawin. No? Inadapt mo na rin yung sistema ng mundong ito para umigi ang buhay mo. No? Pero bigo ka pa rin. Why not open your heart? Buksan mo sarili mo ngayon and let the new paradigm of God puspusin ka. Lastly, Psalm 23 verse 5. Ito po, sabi ni David, He prepares a table before me in the presence of my enemies. Kinuha ko po yung last part, my cup runneth over. This is the cup na gusto ng Diyos sa atin. This is the life na gusto ng Diyos sa atin. Kanina yung cup, yung tabo ng pulubi, limited po yun for survival. Hindi po yun ang disenyo ng Diyos sa atin. The old way, yung dati nating buhay, hindi yun ang disenyo ng Diyos sa atin. Yung lumang pagkatao natin, hindi yun ang disenyo ng Diyos sa atin. This is the design of God for us. That our cup runneth over. It will overflow. Overflow. Mag-o-overflow. Mag-o-overflow ka ng love, pag-ibig. Joy will overflow. The peace that passes all understanding will overflow. Hindi mag-o-overflow sa iyo yung ngit-ngit, galit, selos. Hindi. Mag-o-overflow sa iyo ito. Ang pag-asa mag-o-overflow. Your dreams, hallelujah, i-enlarge ni Lord. Habang ikaw ay nagpapatuloy, ipakikita ng Panginoon, new horizon sa iyo, pakikita niya. Ini-enlarge niya. Pinalalaki niya. Dahil nagiging malinaw sa iyo ang layunin ng Diyos. Your cup runneth over. Ito ang gusto ni Lord. Hindi yung kakalog-kalog. Yung halos walang laman. Yung sisidlan mo. Ngunit ang sisidlan mo, ikaw ang buhay mo. Gusto ni Lord, nag-o-overflow ka. Hallelujah. Kaya naman, grabe yung worship mo kay Lord because nag-o-overflow. Grabe yung love mo kay Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na dumadaloy, nag-o-overflow. Mga kapatid, nag-o-over. Naranasan na po ba niyong buhay na ito? Ito po ang buhay na gusto ng Panginoon. Kahit sabi ni David, yeah, though I walk to the valley of the shadow of death, kahit ako'y dumadaan sa karimlan. Nakakaranas din po, dumadaan sa karimlan, sa danger, sa mga kapighatian. Pero temporary lang po. Dumadaan lang. Hindi yun ang iyong destination. That is not your destiny. Dumadaan ka lang. This is your destiny. Hallelujah. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Pag binasa pa po niyo ang verse 6, susunod sa iyo. In all the days of your life, goodness. Yan. Susunod sa iyo. Blessing will just flow. Susunod sa iyo. Hindi mo nahahabulin ng blessing. May iba habol ng habol sa blessing, sa pera. Nalilimutan na nila ang Diyos. Nalilimutan na nila ang commitment nila kay Lord kasi hinahabol nila yung pera, pera, pera. Gusto nilang umunlad pero bigo ang tao. Bakit? They forgot the principles. They forgot the new paradigm. Sila'y nasa old mindset, mga kapatid. Kapag kinalimutan mo ang Diyos, kapatid, kahit anong gawin mo, hindi magkakaroon ng fulfillment ang buhay mo. Hindi ka mapupulfill. Yes. Pero, kapag tayo ay gumagalaw ayon sa kanyang disenyo sa atin, this is the new paradigm. No? Kaya, kinakailangan po natin ang tinatawag na paradigm shift, no? So yung dati old paradigm, punta po tayo sa new. Amen. Ito na ngayon, ganito gagawin natin.
Kaya ngayon, dati, sila lang dapat ang mag-invite, mag-share ng gospel. Ako, okay lang akong umuupo, punta ako sa church every Sunday. Pero ngayon nakakatuwa po mga kapatid. Because of that new paradigm, nagkaroon po ng new mindset ang bawat isa. Alam nyo, dumami na po. Alam nyo, this church, because of the new paradigm, new mindset, this church, every week, more or less, nare-reach po natin thousands of people. Yes. Dito po, pag Sunday, meron po mga tao na nandito. Yung sa weekdays po, from Monday to Saturday, or Sunday ang iba po, meron po mga small group. Tuloy-tuloy po dapat mga small group. So dagdag po yon. And then, every Friday po sa campus, dito po sa Disiplina, Bignay, High School, grade 8 and 9. That's more or less 700 or 700 plus students. Paano po nagagawa yan? Kung si pastor lang, si Mama, hindi kaya. Kung yung mangingilan-ngilan lang na leaders, hindi po kaya yan. Ngunit dahil in-embrace natin yung gusto ng Panginoon, for the kingdom of God is at hand. Repent! Nagkaroon tayo ng change of mind, change of lifestyle, how to do things, how to ministry, paano magministeryo. Mga kapatid, nangyayari po ito. Kagabi, naisip ko, grabe. Thank you, Lord. Dahil nagiging bahagi kami, within a week pala, nakakapag-reach tayo. Plus kayo mga taga-Pandi pa. Amen, layo nyo. Nakakapag-reach tayo more or less thousands of people. Wow. Yes. Simple lang po tayo dito. Hindi po tayo ganong kalaki na church, pero nakakapag-reach po tayo ng ganong bilang ng mga tao. Wow. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At ito po ay aangat pa, mga kapatid. Aangat pa. Bakit po nangyayari yan? Dahil po nagkaroon ng new paradigm, new mindset. Ito pong ating tawagin ko nga po yung mga cell leaders na nandito. Pwede po ba pumunta kayo sa unahan? Yan po. Cell leaders, please, come. Hallelujah. Halika kayo. Samahan nyo kami dito. Kasi hindi mangyayari ito kung wala kayo. Mga cell leaders po. Yes. At bukod po sa mga cell leaders, yung pong this year, because of new paradigm, nagkaroon ka, nangusap silot sa'yo. Ang sasabihin mo, this year, mag-a-activate na ako ng cell group. This year, mag-o-open na ako ng bagong cell group. Halika, sumama ka na rin dito. Target mo, 2024, mag-a-activate ka na ng cell group. Mga kapatid, nahinto siguro, pero mag-a-activate ka. Kapatid, ang iba naman, magbubukas ng bago. Hallelujah. New cell. Bagong cell group, small group this year, mga kapatid. Okay. So mga kapatid, napakalaki pong bagay. Ang mga cell leader po, frontliner po ito. Sila po yung exposed. May direct contact po sila sa ground, sa mga tao. Sila po yung nagkakandak sa mga bahay. Ang iba po sa kanila ay maaaring kung hindi man sa bahay, ay pumupunta po sila sa ibang lugar na pero karamihan po sa kanila ay bahay po, home cell, mga kapatid. So, ito po yung expose. They have direct contact sa mga tao. Ano pang ibig sabihin nito? Alam po nila kung ano pong pinagdadaanan ng mga sinisel group nila. Problema. May karamdaman pa? Ano bang problema? May problema ba sa pamilya? Sa iba't ibang problema? So, sila po yung frontliner. Gaano po kahalaga ang ginagawa ng mga cell leaders, mga kapatid? So nakakatuwa po. Dahil gusto po natin, marami pa pong mga tao ang mapaglingkuran. At tayo po ay nananampalataya, tayo po ay tumitingin sa banderon na dadami pa po ang ating mga cell group. Amen? I believe this year, meron pong mga mabubuksan. And ongoing na po, mabubuksan ng mga bagong cell group this year. Hallelujah. Na mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo na magkaroon ng impact. Tawagan po natin yung mga involved po natin, team po natin sa campus. Dito po sa Disiplina. Nandito na rin po yung karamihan ng nasa campus, pero yung iba, dagdag po natin dito. Yung pong kasama po sa campus ministry team, punta na po kayo dito sa unahan. Mga kapatid, tingnan nyo, pag marami po ang nagko-commit, marami pong nakatanggap, nagkaroon ng new mindset,
nagkaroon po ng repentance, tiyak po, marami po ang maaabot, mga kapatid. So kung kayo po in your heart nangungusap ang Panginoon, gusto ko mag-commit diyan sa ministry na yan. Wag niyong pigilan sarili niyo. Obey. Believe Him, obey Him, mga kapatid. Kasi ito po yung magpupulpid ng buhay natin. So yan po yung, nandito na po ba yung sa campus? Hallelujah. Nandito na rin po ba yung faculty and staff ng ating PISOL, ng training natin, school? Nandito na rin. Nandito na rin po sa mga cell leaders, yung pong mga nagtuturo po sa ating school, So nandito. Mahalaga po 'yan kasi nihahanda po para po may mga makasama po tayo sa team, doon po sa iba't ibang ministry, kailangan po silang matrain, no? Kaya may mga teachers po tayo, faculty and staff dito po sa ating PISOL, sa ating pong PEPSOL, mga kapatid. Okay. And then yung ating pong mga support ministries, mula po doon sa mga frontliner support ministries, ang worship team, yung pong part ng worship team, punta po kayo sa unahan. Worship team. Campus, tinawag po natin ang campus kanina. Yung campus ministry team, yung sa worship team, punta na po kayo sa unahan. Pwede po ba tayo magkuhan dito kasi gusto ko mapicturean dito eh. Pwede po ba kayong compress po tayo dito? Para Tapos yung pong sa mga marshal natin, ushering, do come, punta po kayo. Yung sa ating pong hospitality, halina po kayo. So kailangan po natin to. Alam nyo, yung ating sa hospitality, habang yung mga team nandun po sa campus, meron naman po dyan nagpe-prepare ng kahit simpleng merienda po para pagdating po ng team, meron pong mamimerienda. Mahalaga po yun. So, bawat isa po, may bahagi po talaga. Amen. May bahagi po talaga. So, gusto po natin this year, dumami pa po ito. Okay, yung sa kids, disciple kids. Okay, alin na kayo. Disciple kids. Hallelujah. So, gusto po natin, if you are planning this year, mga kapatid, God is speaking to your heart na kayo po ay mag-involve sa ministry. Huwag po kayong magatubili na kayo po ay mag-join, mga kapatid. We need more people. Kailangan po natin ng marami pang tao pa. Okay, and then, ito pong ating nasa congregation. Kailangan din po namin ng commitment nyo kasi kung wala po kayo, hindi natin magagawa ito. Okay po ba yon? So, kayo po mga nandiyan sa upuan, this year po ba, ayon sa pangungusap ng Diyos, kayo po ba ay patuloy na sasama sa ginagawa ng church? Sa abot ng inyong kakayanan, kung ano mo yung magagawa nyo para sa karyan ng Diyos, kayo po ba ay nagkukumit? Kung kayo po ay nagkukumit, tumayo po kayo. Yung nandiyan sa upuan, tumayo po kayo. Ano man yung pwede nyong gawin sa Panginoon, pwede po kayong tumayo, tayo po kayo, yung nasa congregation, sama-sama po tayo. Alam ko po, ang bawat sa po sa inyo, meron po kayong kanya-kanyang assignment in the kingdom of God. Sama-sama po tayo dito sa UPC Bignay as one body. Hallelujah.